Hello guys, nag-church ba kayo ngayong Sunday? Bali, kakauwi lang namin from church. And I promise myself na every Sunday hindi ako gagawa ng content or hindi ako mag-upload ng video kasi parang this is for the Lord. Pero itong gagawin ko kasi is for the Lord pa rin naman kasi may i-share lang din ako na some word of wisdom. It's from the word of God as well. So, naalala ko lang yung mga instance dati, nung hindi pa ako Christian, like what I have told you na naging Christian na ako last year. So, before may mangyaring tragedy sa life ko, talagang nag-i-aim ako na maging righteous, pinangarap ko na mamuhay ng matuwid. Sana guys, ganun din kayo, no? Yung parang at some point in your life na parang gusto nyo mamuhay kayo ng matuwid, yung hindi kayo nakakagawa ng kasalanan. Kasi it's a good sign po. Speaking of pamumuhay ng matuwid, parang, for example lang to, sa mga kababaihan, kapag may time kayo na nag-iisip-isip kayo sa mga bagay-bagay, parang pakiramdam mo mali na ganyan yung ginagawa mo, kung ano man yung sitwasyon mo sa buhay. Halimbawa na lang, kunwari yung minsan nare-realize mo yung sasayaw-sayaw ka dyan, na halos nakapante at bra ka na lang. Akala mo minsan walang mali doon. Parang siguro naghahabol ka lang kumita sa social media, engagement, ganyan. Iniisip mo walang mali. Pero yung moment na may nakakita sa yung lalaki, tapos parang, syempre, nagko-comment, wow, ang sexy mo, wow, ang ganda mo. So, behind it, talagang siguro nagnasa sa'yo or something. So, doon na papasok yung scene. Nagiging instrumento ka para magkasala yung tao. So, what's my point here again? Ang point ko is, kung ikaw naghahangad ka ng mamuhay ng matuwid, kailangan hindi lang siya hinahangad, kailangan ginagawa siya. Kailangan isinasabuhay siya. Kaya nga ganito halimbawa, gusto mong maging malinis, pero ang ginagawa mo, patuloy kang lumulublob dun sa putikan. Binabaon mo yung sarili mo dun. Palagay mo, magiging malinis ka, yung ulit-ulit tumutubog ka dun sa putikan. Versus yung, kunwari, dati kang madumi, may nakita kang malinis na tubig, lumigo ka doon, sumisid ka doon, so malinis ka na kasi pumunta ka sa malinis So, it's a matter of choice. Kung gusto mong maging malinis, umpisahan mong mamuhay ng matuwid. And mag-uumpisa ka sa Word of God, sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi mo ibababad ang sarili mo sa salita ng Diyos, talagang mananatili kang marumi. Kumbaga, kahit nga naging Christian ka na kahit nga nakakilala ka na sa Panginoong Jesus, once na humiwalay ka sa Word of God, maliligaw ka. Marami naman, halos naman ng mga Pilipino is Jesus Christ believer. Pero iba po kasi yung naniniwala ka lang versus yung you're a follower of Jesus Christ. Yung sumusunod ka sa mga salita niya, sa mga utos niya. So, yun lang. I just pray na for someone, for some people na naghahangad na mamuhay ng matuwid, na may conviction, alam nilang mali yung ginagawa nila, na parang may bumubulong sa kanila na mamuhay na ng matuwid. I just pray na manaig sa inyo ang Espiritu ng Diyos para makaalis kayo dyan sa bagay na ayaw nyo din namang gawin. Sana maging katulad ko, baguhin kayo ng Diyos at makaranas kayo ng kaligtasan. Kasi once ikaw ay ligtas na, doon na, magre-reflect na yung buhay mo. Yung magkakaroon ka na ng matinding takot sa Diyos, na lahat ng ginagawa mo is, lagi mo nang kinoconsider ang Diyos. Meron din akong idadagdag na verse na merong isang tao na sobrang mayaman siya, hard work naman niya lahat yon. So, sa sobrang yaman niya, parang feeling niya wala na siyang paglagyan ng kanyang kayamanan. So, parang ipinangako niya sa sarili niya na magpapakasaya na lang siya, ganyan. Kasi, naman hard work na naman niya yun Tapos hanggang sa kinausap siya ng Diyos, sabi, isa kang hangal, ngayong araw din ay babawiin ko na ang buhay mo. So, anong lesson doon sa Bible verse na yun? Na importante po talaga na meron tayong Diyos sa ating buhay. Ano man po yung estado natin sa buhay, salat man po tayo o sagana, importante po na meron tayong kinikilalang Diyos. Eh di syempre, lalo na kapag hirap na hirap, diba? Sabi nga ni Brother Eli is, mahirap ka na nga, tapos wala ka pang Diyos sa katawan mo. Paano ka na? Naghihirap ka na nga dito sa lupa, tapos mahihirapan ka pa sa kabilang buhay, sa eternity. So, it's time to make a choice. Kung gusto mong mamuhay ng matuwid, kung gusto mong maligtas ka, makinig ka sa salita ng Diyos. Piliin mo pong sumuko sa Diyos, magbagong buhay ka. Accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Be a follower of Jesus Christ, not just a believer. Madali pong maniwala kaysa sa sumunod. Kumbaga sa 10, isa lang ang follower, yung 9, naniniwala lang sila.